Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and oh my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're strong to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Everybody declare. And on that day when my strength is failing, the end grows near and my time has come, still my soul will see Your grace unending. 10,000 years and forever. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. And oh my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sama-sama tayong manalangin sa oras na ito, na matanggap natin ang salita ng Diyos, maunawaan natin ang Kanyang dakilang katwiran at kalooban, at ang pangunguna ng Banal na Espiritu Santo ay tunay at lubos nating maranasan sa ating kalagitnaan as we shout, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, and oh my soul, overcome,
Ama namin Diyos, patuloy kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, galang pinakamalagang bahagi po ng aming gawain, Panginoon Diyos, na kung saan kami muling makikinig ng iyong mga salita. Ayaw mo ng katotohanan ay mahayag sa aming kalagitnaan. Wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Wala kaming magagawa kami, Panginoong Diyos. Bigyan mo kami ng pangunawa. Bigyan mo kami, O Diyos, ng karunungan. Bigyan mo kami ng isang puso, Panginoong God, na tunay natatanggap ng mga salitang iyayag mo sa aming kalagitnaan, sapagkat ikaw naman po, Panginoong Diyos, ang nais namin mahayag. Ikaw naman, at nananalig kami, Panginoong God, na may gagawin ka at mangungusap ka sa amin, Panginoong Diyos, from start to finish, O God. Pasakin mo ang lahat ng handa o sa gawal, Panginoong Diyos, sa aming pakikinig ng iyong salita, that everyone will be open, that everyone will continue to be ignited by the Word, Father God. At naniniwala kami ng aming pananampalataya ay pananaguli at mapapagtibayin mo, Panginoong Diyos. Salamat po. Ama naming Diyos, itinataas namin sa iyo ang aming pakikinig ng iyong mga salita. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. We need your wisdom, knowledge, and power. We need, O Lord God, the working of the Holy Spirit. Kaya mo, Panginoon, na ikaw lamang ang mangusap, gumawa, kumilos sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng aming maparirinig ng mga salita mo'y isang kapahayagang magpapatibay ng aming pananampalataya at lahat ng aming paglilingkod. Panginoon, dalangin din po ng iyong anak na pagpalain ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kalang ikapu at handog. Hayaan mo, Diyos, na maranasan nilang iyong kabutihan, maranasan nilang iyong katapatan, maranasan nilang pagbuhos ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang lahat at mainat namin ibinabalik sa iyo ang papuri, pagsamba at ang aming paglalati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated po. Hallelujah. Amen. December 24, this Tuesday, I'll go to Laos and Cambodia. Sa Disyembre 24 po o sa Martes, ako po ay pupunta ng Laos at Cambodia. Because last time when I visit Cambodia, I promised Pastor Lois Telma to visit again next on January. Sapagkat nang huli po akong magpunta doon sa Cambodia, ay naipangako ko kina Pastor Roy at Sister Telma na ako ay muling babalik sa kanila doon sa Enero. I have to keep promise, and then they are waiting and to visit to Cambodia. At kailangan ko punto pa rin ang aking mga ipinangako sa kanila, kaya naman ako ay kailangan bumalik sa Cambodia. That's why if you want to send to Cambodia Christmas gift, please give to me, but not real things. Peso. At kung meron naman po na kayong nais ibigay na regalo po sa ating mga misyonaryo, sila kay Pastor Roy at Sister Telma, papuntang Cambodia, ay iabot nyo na lang sa akin. At wag na lamang po sanang itong mga bagay sapagkat mahirap ilagay sa bagahe, mas maganda po cash na lang. Hallelujah. Amen. Hebrew chapter 10, Hebreo, Kabanatang 10, 16 to 20. 16 hanggang 20. Hebreo, Kabanatang 10, 16 hanggang 20. Sabay-sabay po tayo. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Mga kapatid, yamang may kalayaan lang makapasok sa dakumalan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanya naman. Book of the Hebrew is like a summary of the whole Bible.
Ang aklat ng Hebreo ay masasabi po natin kabuuan ng Biblia. That's why if you understand the book of the Hebrew, you can introduce eternal life. Kaya naman kung maunawaan natin ang kabuuan ng aklat ng Hebreo, ay makapasok tayo doon sa walang hanggang kapahingahan at walang hanggang buhay. We need to understand and believe Jesus is Christ and Son of the living God. Naunawaan natin at pinapanaligan na si Jesus ang Kristo ang anak ng Diyos. And He's true God and eternal life. At alam natin na siya rin ang Diyos at buhay na walang hanggan. This new covenant, di ba? What's the new covenant? I put my law into their heart, in their mind, I like them. Ibinabanggit ng Diyos na mayroon tinatawag na bagong tipan na sinasabi ang Diyos. At ang bagong tipan na yon ay ilalagay niya ang kanyang utusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. When we deny ourselves, kill our old man on the cross, we can accept our Lord Jesus Christ, the word Logos. Sa pagmagitan ng pagtanggi natin sa ating mga sarili at pagpako sa krus sa ating mga katawan, ay patuloy nating matatanggap at mapapanaligan ng ating Panginoon. Until we deny ourselves, the word of God, the Logos, Jesus Christ cannot remain us. Sapagkat hanggat hindi po natin tatanggihan ang ating mga sarili, ay hindi po mananatili sa atin si Kristo. But when we deny ourselves, the cross, and follow Jesus Christ, from that point, by the Holy Spirit, Jesus Christ, the word, remain in us. Pero sa pamamagitan po ng pagtanggi at pagpasa ng krus at pagsunod sa Kanya, doon pa lamang natin mararanasan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo na ang Diyos o si Kristo ang salita ay nasa atin. From that point, even though we have sinned, but God said, we have no sin, no more sin. Kaya naman, sa kabila po ng tayo po ay nagkakasala pa rin sa panahong iyon, ay hindi na po tayong ituturing pa na may kasalanan o kasamaan. Because already we died on the cross, Jesus Christ, to the sin, diba? To the sin. That's why there's no sin us. Sapagkat namatay na tayong kasama ni Kristo, kasama ng ating kasalanan, kaya wala nang nananatili pang kasalanan sa atin. And then pro temple, we don't need other sacrifice to God because already we are in God. Kaya naman hindi na po tayo nangangailangan pa ng kahit na anong handog pa na gagawin natin para sa kasalanan sapagkat tayo pong lahat ay nasa Diyos na. Last Friday, I explained to you, Jesus Christ, after we become man and died, after died, He become perfect and into the rest. Napag-aralan natin nga po ng Biyernes na si Kristo ay nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao, siya po ay namatay at sa kanyang muling pagkabuhay, siya po ay nakapasok doon sa walang hanggang kapahingahan. We also say, after died on the cross, Jesus Christ and obey to Jesus, we can into rest. Iyan din ang ating mararanasan kung tayo po ay tunay na mananalig at susunod sa Kanya at kapag tayo namatay, makakapasok din tayo doon sa walang hanggang kapahingahan. The disciples of Jesus Christ, they followed Jesus Christ 3 years. At that time, Jesus gave to them the bread and wine. Ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay sumunod sa Kanya sa loob ng 3 taon. At sa loob ng 3 taon na iyon, ay ibinigay sa kanila yung alak at tinapay. Yeah. Because already disciples of Jesus Christ, they deny self and then they follow Jesus At Christ. dahil nga po, naitanggi na ng mga alagad na ito ang kanilang mga sarili, sila po ay nakasunod na sa ating Panginoong Hesus. Last Friday, I explained to you about the most high priest, Melchizedek, who gave to Abraham bread and wine when he overcome the enemy and come back home. Nabanggit din noong Biyernes ang tungkol po doon kay Melchizedek na dakilang saserdote na matapos na si Abraham ay magtagumpay, ito po'y kanyang nakatagpo at binigyan siya ng tinapay at alak. The most high priest Melchizedek, shadow of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. That's why Hebrews chapter 5, 6, 7, so many times explain the most high priest Melchizedek. Pero naunawaan nating mabuti na kapag binabanggit po ang dakilang saserdote, ito po'y anino ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman yung binabanggit doon sa Hebreo, kabanatang 6, kabanatang 7, tungkol kay Melchizedek, ay anino ng ating Panginoong Hesus. Like as Abraham, after we receive the bread and wine from Jesus Christ, we can into rest eternal life. Kaya naman katulad ni Abraham, natapos po natin na matanggap yung alak at tinapay, tayo po ay makakapasok din naman doon sa walang hanggang kapahingahan at walang hanggang buhay. Yeah, that's why Jesus Christ also, people crucified on the cross, He said to disciples, this bread is my flesh
this wine is my blood. Kaya naman bago na ipako ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, ay sinabi niya sa kanyang malagad, ito ang tinapay na sumisimbolo sa aking katawan at ito ang alak na sumisimbolo sa aking dugo. When disciples eat the flesh, eat the bread, of course they eat bread, but spiritually from God, nearly understand they eat flesh of Jesus Christ. Kaya naman ang mga alagad ay kumakain noon ng tinapay, bagamat tinapay ang kanyang kinakain, pero sa kanilang spirito ay naunawaan nila ang kinakain nila ay laman ng ating Panginoong When Jesus. they drink wine, it is wine, but real wine, but from God said, oh, this is blood of Jesus Christ. They nearly drink blood of Jesus Christ. At kapag sila naman ay umiinom ng alak, bagamat ang kanilang iniinom talaga ay alak, pero sa kanilang spirito ay naunawaan nila ng iniinom nilang alak ay dugo ni Kristo. What is the bread and then wine in the Bible? Pero ano nga pa ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa tinapay at alak? We already understand it is Jesus Christ, body of Christ and His blood. Maliwanag po na sinasabi ng Biblia, ito po ay sumisimbolo sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus. That's why first we have to understand about the logos, the word. Yan ang dahilan kung bakit kailangan natin maunawang mabuti ang tungkol doon sa salita o logos. Yeah, because last Friday I explained to you about the new covenant. No, that is a word, logos, remain us. That is new covenant. Sapagkat nabanggit na nga po ng Biyernes ang tungkol doon sa bagong tipan na ginawa ng Diyos na kung saan ito po ang sinasabi na logos o yung salita na tinanggap ng bawat sa atin. By the Holy Spirit, the word of Christ, the logos, when He remain us, that is eternal life. At sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, kapag ka tinanggap natin yung logos na yon o yung salita na yon, ibig sabihin tinanggap natin at nadahili sa atin ang buhay na walang Yeah, hanggan. John chapter 1 verse 1 said, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Kung paano sinabi sa 1, Kabanatang 1, Talatang 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Yeah, the word, logos, word is God, God Himself. Na yung salita mismo ay sinasabing Diyos mismo. Please do not misunderstand. God is same like as man. Kaya nga po, wag nating isipin na ang Diyos ay katulad lamang nating mga tao. Because God is spirit, He has no image, no form. Ang Diyos ay spirito at wala siya pong tinatawag na anyo. Apostle John said, God is the word. Word is God. Logos. Sinabi mismo ni Apostol Juan na yung berbo o yung salita ay Diyos. And then John chapter 1 verse 14 said, the word became flesh, made dwelling among us, and then we have seen His glory, glory of the one only, from the Father, and the full of grace and the truth. At pagdating naman sa 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahal sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalatian. Kalwalatian gaya ng bugtong na Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. We are came from the dust, but Jesus Christ came from heaven. The word became man. Bawat sa po sa atin ay galing tayo sa alabok, samantalang ang ating Panginoong Jesus ay galing sa langit, galing mismo doon sa salita na naging tao. Yeah, that's why, like as John, all the disciples, they understand, the word became Jesus Christ. They understand and believe. Kaya nga po mula kay Juan na sa lahat ng mga alagad, naniniwala sila na yung salita ay naging si Yesu Kristo at iyon ang kanilang pinapanaligan. Because people just like put on the cross, He said to disciples, this my body, this my blood, eat and drink. Sapagkat bago nga po naipako sa krus ang ating Panginoon ay sinabi niya sa kanalagad na ito ang aking laman, ito ang aking dugo, ito'y kanin ninyo at inumin. Yeah, first Jesus Christ, He gave to disciples His body and blood. Ibig sabihin, ay ito po mismo yung ibinigay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, yung kanyang katawan at dugo. And then finally, He shed His blood and water on the cross for us, all the people in the world. At pagkatapos noon ay nagbubuo siya ng kanyang dugo at tubig para sa ating lahat. Yeah, that's why Jesus said, John chapter 5, 55, 56, okay, sabay-sabay tayo. Juan 5:55 hanggang 56. Pastor, 5? Yeah, chapter 6, 55, 56. Juan 6:55 at 56. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananaan sa akin at ako'y sa kanya. Yeah, Jesus said, my flesh is real food, and then my blood is
real drinks. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi ng aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay ang tunay na inumin. He said, "He who eat my flesh and drink my blood abides remain in me, I in him." At ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. At that time, the mga Jews, they couldn't understand how can he eat his blood, eat and drink his body and blood. Nang panahon yon, ang mga Hudyo po ay nagtataka at nagugulumihanan kung paano kakainin at iinumin ang dugo ng ating Panginoon Jesus. But thanks God, because the word became body of Christ and blood, that's why we can eat his flesh and drink. Pero salamat sapagkat naunawa natin mabuti na yung salita ay nagkatawang tao, kaya naman pwede na po natin kainin at inumin ang kanyang dugo. When he shed his blood and water on the cross, from that point, we can eat his flesh and drink. Kaya nga po masasabi natin, matapos na magbubo ng dugo at tubig ang ating Panginoong Jesus doon sa krus, ay pwede na natin kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Yeah. That's why John chapter 1 verse 4 said about this life in the word, life of man is life of man. Kaya naman sinabi po doon sa Juan Kabanatang 1, talatang 4, na sa pamamagitan niya ay ang ilaw at doon sa ilaw na yon ay buhay. And then Hebrew chapter 10, go back chapter 10. Balikan po natin ang Hebreo Kabanatang 10. Apostle Pablo explained to us who is Jesus Christ. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo sa atin kung sino si Yesu Kristo. Okay, verse 20, one more time. Versikulo 20, sabay-sabay po tayo. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Apostle Pablo said about flesh body of Jesus Christ. Mismo, ipinabanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa laman ng ating Panginoong Yesus. We understand because Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Now, we understand and believe. Naunawa natin mabuti yung sinabi ng ating Panginoon na akong daan, ang katotohanan at ang buhay. But we are not really understand why he said he's the way. But if you understand this verse 20, you can really believe. Pero maaaring hindi natin naunawa ang mabuti kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus na siya ang daan. Pero sa pamagitan ng versikulo 20 na ating binasa, ay maunawa natin kung bakit niya sinabing siya ang daan. Apostle Pablo said, Jesus Christ, the new and living way to the eternal life, to the most holy place, eternal life. Na sinabi mismo sa 20 na siya po, si Kristo po, yung daan mismo at buhay na siyang itinalaga ng Panginoon para doon sa dakong kabanal-banalan o buhay na walang And hanggan. then he said, the veil curtain between from most holy place, there's curtain, but the veil, it is flesh body of Christ. Kaya nga po, yung tabing mula doon sa dakong kabanal-banalan na sa dakong banal ay nasira na at ang tabing na yun ay ang kanyang laman. Yeah. You see, inside the room, this most holy place, it is like a heaven and God's place. Kapag uunawain natin mabuti yung dakong kabanal-banalan na mayroong tinatawag na tabing, ito po yung kumakatawan doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan o walang hanggang The kapahingahan. spiritual meaning of the most holy place, it is heaven, di ba? Heaven, eternal resting our place. Kaya naman, ang spiritual na ibig sabihin po noong tinatawag na dakong kabanal-banalan ay spiritual na kalangitan o spiritual na ating titirahan. This God's place, God's house, God stay in the most holy place. Na kung saan doon nananahan ang Diyos. Yes, God must sit on the rock of the covenant. At naroon din yung tinatawag na trono ng biyaya ng ating Panginoon doon sa kaban ng tipan. This only the word of God, the truth, or in the ark of the covenant. In ark of the At covenant. laman noong kaban ng tipan na yon ay ang katotohanan o salita ng Diyos. Yeah. We have to into the most holy place through Jesus Christ. Kaya kailangan tayo makapasok doon sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Now we are in the holy place. Holy place is, of course, like it's church, di ba? Today church. At ang kalagayan ng bawsa sa atin ngayon ay naroon tayo sa dakong banal na kung saan ito'y kumakatawan naman sa iglesia o yung paglilingkod. Yeah. Between, like as God's place, heaven to world, there's curtain, the veil.
At doon sa pagitan po mismo na kung saan naroon ang Diyos o yung dakong kabanal-banalan at sa lugar ng sanlibutan ay meron tinatawag na tabing. Yeah, Apostle Pablo said, this curtain, this veil, that's flesh of Jesus, body of Jesus. At yung po mismong tabing na yon na sinasabi ni Apostol Pablo ay ang katawan ni Kristo. You know why? Because this one curtain, but two side. There's a two side. Bakit? Sapagkat kahit na isa lamang iyong tabing, pero ito'y napapagitnaan ng dalawang bahagi. Yeah, the other side, the side of the most holy place, it is heaven, di ba? Heaven, belong to heaven. Na kung saan yung isang lugar ay kumakatawan doon sa tinatawag na dakong kabanal-banalan o yung kalangitan na kinaroroonan ng Diyos. But from side of the holy place, that is world, in the world. Samantalang yung isang bahagi naman ay masasabi natin iyon yung kung saan ang naroon ng sanlibutan. Because God is spirit. He's greater than the heaven and heaven. Ang Diyos ay Espiritu at naniniwala tayong mas dakila siya kaysa langit ng mga langit. But we are came from dust and stay in the world. Samantalang bawat sa po sa atin ay galing sa alabok at nananatili sa sanlibutan. We have to into the most holy place, heaven, to the eternal rest. At kinakailangan ng bawat sa po sa atin ay makapasok sa dakong kabanal-banalan para sa ating walang hanggang kapahingahan. Okay, you see, First Timothy chapter 2 verse 5. Unang Timoteo 2:5. Apostle Pablo said, there's one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at may isang sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. What's the meaning of the mediator between God and man? Ano nga po ba ibig sabihin ng tagapamagitan? Siya po yung nasa pagitan ng Diyos at ng tao. Yeah, because God is Spirit, He's Almighty God. But we are just mere man. Dahil ang Diyos ay Espiritu at makapangyarihang Diyos at walang hanggang Diyos, samantalang tayo tao lamang. That's why we need mediator between God to man. Iyan ang dahilan kung bakit nangangailangan tayo ng tagapamagitan para sa Diyos. Jesus Christ, He was perfect God and He became perfect man. At masasabi natin si Jesucristo isang ganap na Diyos at isang ganap na tao. Yeah, you know, Greek God, diba? Greek God, they said, half God, half man. Alam niyo po ba na ang mga Griego ay naniniwala doon sa kanilang mga Diyos na sinasabi, ang Diyos na tinuturing nila ay kalahating Diyos, kalahating tao. But Jesus is not half God, half man. Pero si Jesucristo hindi po maituturing na is kalahating Diyos, kalahating tao. Yeah, Jesus Christ, He was perfect God and He became perfect man. Sapagkat masasabi natin si Jesucristo ay ganap na tao at ganap na Diyos. Okay, please you try to understand the meaning of the veil, diba? Curtain between God and man. Ngayon, ang ipinapaunawa sa atin ay yung tinatawag na tabing na kung saan pagitan natin ng Diyos. One Jesus Christ, but the side of the most holy place, He is perfect God. At doon sa iisang tabing na yon, ay doon sa kabilang dako, ay may tuturing na siya isang Diyos na ganap. But side of the holy place, side of the man, diba? He was true man, perfect man. Samantalang doon sa gawin naman ng mga tao, masasabi natin si Jesucristo isang ganap na tao. Yeah, because the word spirit, the word became flesh. He was Jesus Christ. Sapagkat yung salita mismo na yon na Espiritu ay nagkatawang tao at yun ay si Jesucristo. Yeah. That's why Apostle Pablo explained the veil, curtain, it was Jesus, the body of Christ. Kaya nga ipinapaliwanag mismo ni Apostol Pablo na yung tabing na yun ay kumakatawan kay Jesus. Before become man, He was perfect God because He came from the Logos, the Word. Na bago siya nagkatawang tao sa isang ganap na Diyos sapagkat siya galing mismo dun sa Logos. And then after He became man, perfect man, that's why He shed His blood on the cross and perfect died. At nang siya po isang maging ganap na tao, siya po nagbubuo ng kanyang dugo at tubig. At siya po, dahil doon ay makikita natin naging ganap siyang tao. That's why I explained to you, when Jesus Christ said, what about He died? Man Jesus. Alam natin na sa pamagitan ng bautismong naranasan ng ating Panginoong Jesus ay namatay yung Jesus bilang isang tao. But when He crucified on the cross and died, that is died for all the man, for us.
At yung naging kamatayan ng ating Panginoong Jesus sa krus ay kamatayan para sa ating lahat. That's why after 3 days, after 3 days from death, and then into the most holy place. Kaya naman, matapos ang ikatlong araw, siya'y muling nabuhay at pumasok doon sa dakong kapahingahan. Walang hanggang kapahingahan. Now, Apostle Pablo said, the flesh of Jesus Christ, due and living way, due and living way. Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na yung katawan mismo ng ating Panginoong Jesus ay isang daan at buhay. There's like a great chasm between most holy place and holy place. Kaya nga po, nagiging maliwanag sa atin na bago ka makapasok doon sa dakong kabanal-banalan, ay merong tabing na pumapagitna. There's angels, the cascade angels with fire. You cannot into the most holy place. At hindi ka makakapasok basta-basta doon sa dakong kabanal-banalan sapagkat nilagyan ng Diyos ng mga anghel na nagbabantay na merong isang spadang apoy. But the flesh of Jesus Christ, when He died on the cross through His body, He became new and living way to the most holy place, heaven. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, yung kanyang katawan mismo ay naging bago at tunay na daang buhay para sa atin. And the Hebrew chapter 10 verse 19, therefore brethren, having boldness to enter the holy place, by the blood of Jesus Christ. Kaya naman sinasabi po doon sa talatang 19, mga kapatid, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. The flesh of Jesus Christ became new way, living way to the most holy place, eternal life. Ibig sabihin, yung katawan mismo ng ating Panginoon ay naging bago at buhay na daan para doon sa dakong kabanal-banal. But also, we need the blood of Jesus Christ. Without blood of Jesus Christ, we cannot enter this eternal life, heaven. At ang bawat rin sa atin ay nangangailangan ng dugo ni Jesucristo sapagkat hindi tayo makapasok doon sa kapahingahan, sa buhay na walang hanggan, doon sa kalangitan, kung wala ang dugo ni Kristo. We cannot make the blood of Jesus Christ by ourselves. At hindi natin matatanggap ang dugo ni Kristo sa pamamagitan lamang ng ating sarili. We cannot make a living way, the way to the most holy place by ourselves. Hindi rin tayo makagagawa ng isang buhay na daan sa pamamagitan ng ating sarili. Only Jesus Christ, He made new way, and then He gave us His blood. Si Jesucristo lamang ang tunay na kapagbibigay sa atin ng isang bago at buhay na daan. Our salvation and eternal life belong to Jesus Christ, not us. Na yung kaligtasan na yon at ang ating buhay na walang hanggan at ang daan na yon ay galing lamang kay Jesucristo at hindi sa atin. He gave to us salvation, eternal life as a gift on the cross. Siya mismo ang nagbigay ng kaligtasan na yon bilang regalo o kaloob sa atin. Through faith, through believing, we can accept eternal life through Jesus At sa Christ. pamamagitan ng ating pananampalataya ay matatanggap natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Jesus Christ is really different from us. God became Jesus Christ. He was Jesus Christ. Kaya nga po masasabi natin napakalayo natin sa ating Panginoong Kristo sapagkat siya'y Diyos at naging Kristo. Perfect God become perfect man. Isang He was ganap Jesus na Christ. Diyos at naging ganap na tao at iyon ay si Jesucristo. So Logos, the Word, became flesh. He was Jesus Na Christ. yung logos at salita na nagkatawang tao ay si Jesucristo. That's why now Apostle Pablo said, flesh of Jesus Christ, that is veil, curtain between most holy place. Kaya nga po ipinapaliwanag ni Apostol Pablo na yung mismong katawan ni Kristo ang siyang naging tabing sa pagitan ng dakong kabanal-banalan at dakong banal. And then Jesus Christ, when died on the cross, the curtain become two from top to down. At nang mamatay ang ating Panginoong Kristo ay nahati yung kurtina na yun na tabing mula taas hanggang sa baba. Yeah, and then we can into the most holy place to heaven, eternal life through Jesus Christ. Kaya naman malaya na po tayo makakapasok doon sa walang hanggang buhay, doon sa walang hanggang kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo. There's no other way, only way of Jesus Christ, eternal life. At wala pong magiging ibang daan kundi si Jesucristo lamang daan sa buhay na walang hanggan. This is only gift, grace of Jesus Christ. At alam natin na ito isang kaloob at biyaya lamang ng ating Panginoon. That's why all the Bible asking to us only faith, believe. By the faith, we can into the most holy At ang place. tanging hinihingil lang sa atin ng ating Diyos ay pananampalataya at pananampalataya. Okay. What is the body of Christ?
Kaya ngayon, ano nga po ba talaga yung katawan ni Kristo? Apostle Pablo said, the flesh of Jesus Christ, that is curtain between and God and Na us. sinabi po mismo ni Apostol Pablo na yung kanyang katawan ang naging tabing ng kabanal-banalan at dakong banal. Yeah, Apostle John said, the word became body of Christ, Jesus Christ. Si Juan mismo nagsabi na yung mismong salita ay naging katawan ni Kristo. Yeah, the word logos, word of God, that is body of Christ and His blood. Na yung salita, yung logos, yung salita ng Diyos na yon ay naging katawan. That's why whole the Bible, especially the book of Hebrews said, if you want to rest heaven, you need the logos, word of God. Kaya naman sa kabuuan ng Biblia ay naniniwala tayong sinasabi nito na kung gusto natin makapasok doon sa walang hanggang kapahingahan, kinakailangan natin ng salita o logos. That's why last Friday I explained to you through the verse of the Hebrew, Jesus Christ, He was the Son of the world, Son of the Logos, and then also we have to be Son of the Logos. Kaya nga po ipinaliwanag sa atin nung Biyernes na si Kristo ay tinuturing na anak noong salita. At siya po ay naging salita at yan din po ang dapat nating mangyari sa atin. That's why last Friday I said to you through the Bible, only we can into the most holy place, heaven, eternal life, through the Logos word of God. At ipinahayag sa atin ng Biyernes na makakapasok lamang tayo doon sa walang hanggang kapahingahan o buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng logos o salita. Yeah, because the Logos word of God became Jesus Christ. Sapagkat yung logos na yon ay naging si Yesu Kristo. Yeah, the Logos word of God became the veil curtain between God and us. Na yung logos na yon o yung salita na yon ay naging tabing mula sa Diyos at sa atin. This curtain, the body of Christ, flesh of Jesus Christ, became new and living way to the At eternal yung life. tabing na yon ay sinasabing katawan ni Kristo na siyang tunay at buhay na daan. And then anytime, in any place, we can into the most holy place, heaven, by the blood of Jesus Christ. Kaya naman sa lahat ng pagkakataon, sa anumang pagkakataon, ay makapasok tayo sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. What is the flesh of Jesus Christ? Ano po yung katawan ni Kristo? The word of God, Logos, Yung is flesh of mismong Jesus. salita ng Diyos, yung logos, ang katawan ni Kristo. What is the blood of Jesus Christ? It is the Logos word of God. Samantalang yung dugo ni Kristo ay kumakatawan din dun sa logos. Yeah. We can into the one most holy place, heaven, by the truth word of God. Kaya naman makakapasok lamang tayo doon sa kalangitan o doon sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng We can logos. into the most holy place, the heaven, eternal life, to get eternal life through the only Jesus Christ. At makakapasok lamang tayo sa kalangitan o doon sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Through the flesh of Jesus, we can into the most holy place by His blood. At sa pamamagitan nga po ng katawang yon, makakapasok na tayo kasama ng kanyang dugo. Again, all the time I said to you, only God asking to us, die together with Jesus Christ on the cross. At ang paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, hinili lamang sa atin ay mamatay kasama ni Kristo sa krus. When we died on the cross with Jesus Christ, and then deny ourselves, from that point, the word of God, Logos, can stay not by the Holy Spirit. At kapag naranasan na nating itanggi ang ating sarili na mamatay na kasama ni Kristo sa krus, doon pa lamang natin mararanasan yung logos. Yeah, because if we are not deny ourselves all the time, we are fighting ourselves, fighting with word of God, Logos. Sapagkat hanggat hindi natin napagtatagumpayan ang ating lumang pagkatao, lagi tayong nakikipaglaban sa logos. When we deny ourselves, died ourselves on the cross, we can surrender, diba? Already I died. That's why Jesus Christ, please live in me. Your words, please live in me. Pero kung mamamatay yung ating lumang pagkatao, tunay na masasabi po natin, pwede ka na mamuhay sa akin. Si Kristo na ang namumuhay sa akin. Jesus Christ stay in us, that is eternal life. At ang pananatili ni Kristo sa atin ay ang buhay na walang That is hanggan. new covenant. Iyan ang bagong That's tipan. why we have to really deny ourselves and take cross and follow Jesus. Kaya naman kailangan nating tagyan ng ating sarili, pasalin ng krus at sumunod kay And Kristo. there's 50 times, oh my soul, overcome, that Lord in us. At tayo po'y sisigaw ng, Oh my soul, overcome. At tayo po'y mananalangin, Oh my soul, overcome, oh my soul, overcome, and oh my soul, overcome. Ang maraming Diyos, tuloy nga po na kami pinagpapasalamat sa iyong katawan at tulong na iyong kaloob sa amin na patuloy na
Bless you, daan para Jesus. sa amin upang kami makapasok sa dakong kabanal-banalan, doon sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan, doon sa walang hanggang kapahingahan, ipinangako mo sa amin. Hayaan mo, Ama, ng bagong tipang ito, Panginoong Diyos, ay patuloy namin maranasan, patuloy namin matanggap, at patuloy na maghari sa buhay ng baso sa amin, na anuman ang gagawin po namin, hayaan mo ng aming mga pananampalataya ay lagi nakasentro para doon sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa amin. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na manatili ang puso namin na sumusunod at patuloy namin tanggihan ang aming mga sarili at ganapin ang lahat ng katwiran at kalooban mo sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ng katagumpayan at umaasa kami na kami magtatagumpay sa bawat araw sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, ipalakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito. One more week, it's going to be 2025. Isang linggo na lang po. This will be the second last Sunday of the month second Sunday ng last ng 2024. And we are facing 2025. January 12, 2025 will be our 23 anniversary. Yun po yung ating magiging anibersaryo, January 12, Lord's Day. Yan po yung ating 23rd anniversary. Kaya po, malapit na rin po yan. Kaya yun po yung ating mga pinaghahandaan by next year. January 13 ay meron po tayong Workers and Pastor Seminar dito po sa church natin. Kaya sa pagbungad pa lamang ng taon ay mag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. So kayong lahat, pwede kayong dumalo if you want to attend the Bible study para po tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi dati, ang ginagawa natin ay January 1, I think January 1, 2, and 3 ay fasting and prayer, and then Bible reading. Ngayon, hindi po. Ang gagawin po natin ay magkakaroon tayo ng seminar this coming January 13. Amen. So, binabalak po natin, sina Pastor Roy po ay hindi po makakauwi sapagkat ang balak pong pag-uwi ni na Pastor Roy ay sa 2025 December. So, yun po yung kanilang plano na pag-uwi dito. Pero, this coming January 13, we want to help Pastor Norman. Gusto po natin tulungan si Pastor Norman na makapunta ng Manila to attend the seminar. Kaya po, mamaya po sa ating special offering and pledges ay suporta po tayo para sa pamasahe ni Pastor Norman para makapunta po siya dito sa Manila. Yung tinignan ko pong kanyang pamasahe ay 5,600 balikan. Yun po yung una kong tinignan. Kahapon naman ay meron akong kinausap, kaya lang kinakabahan ako. Kasi baka scam. Kasi meron kaming kapitbahay na umorder ng ticket sa online. Ang alam nila, aalis sila ng ganung date, pero nung nalaman nila, scam pala. Kasi napakamura, 2,100 lang. Balikan na, Cebu to Manila, Manila to Cebu. Pero sabi ko, totoo kaya ito? Ay hindi ko po alam. Pero yung original po, kapag nag-research po kayo sa Cebu Pacific, ang presyo po ng ticket po ng isang tao ay 5,600 papunta at pabalik. So, pagtulong-tulungan po natin, amen, na yung lingkod ng Panginoon na galing sa Cebu ay makarating dito sa Manila. At yung mga taga-Karanglan, taga-Aurora, ay pupunta rin po dito sa Manila at dito sila magsa-seminar. Hindi na po tayo sa Karanglan. Kasi kung tayo ang pupunta sa Karanglan, mas magastos. Ang dami nating pupunta doon. So, sila naman ang pupunta rito. Sabi po ng mga taga-probinsya, gusto naman nila daw masilayan ng building. Amen. Kung tayo gusto natin makita ang bundok, sila naman gusto nila makita ang building. Kaya pagbigyan po natin sila sa January 13 na sila naman ang pupunta dito. Amen. So, there's really support. Kung may sosobra po dun sa pera nating malilikom, itulong naman natin yon para kay na Pastor Oliver, Pastor Arcel, Pastor Rajing, Pastor
Loida and Brother Gerald para makarating sila dito sa Manila. Amen? Please open your Bible to Mark chapter 8, verse 33 to 38. Marcos, Kabanatang 8, talatang 33 at hanggang 38. Welcome po sa mga kapatiran po namin ng mga taga-Aurora. Amen. Nandito po sila, yung pamilya ng Casilla. Palakpakan na po natin ang Panginoon. Mga kapatiran po natin sila sa June. So sila po ay nandito sa Manila. Amen. First time nung kapatiran nating si Sister Jocelyn na makarating dito sa Philippine Holy Joy, Las Piñas. Welcome ka dito sa ating church sa Las Piñas. Mark chapter 8, verse 33 to 38. Sabay-sabay po tayo. Datapwat paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga alagad ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ng buong sanlibutan at papapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat ang sino mang makapahaya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. Amen. We're going to have the topic, deny yourself or Jesus. Kapag tinignan po natin yung konteksto ng Marcos Kabanatang 8, kasi alam ko po kapag binasa natin ang Mark chapter 8, verse 33 to 38, pumapasok at sumasagi kagad sa isipan natin is, deny yourself, carry your cross, and follow me. And I think most of Christians, most of the believers, having that hard times to understand. Mahirap po unawain. Nahihirapan tayo na sumusunod tayo, itatanggi natin yung sarili natin, magpapasan tayo ng krus, at lubos na susunod sa ating Panginoon. Kaya nga, nung may nag-seminar dito sa ating church, sabi niya, you should not really carry a cross. No? Sabi niya sa mga pastor, sabi ng pastor na yon, itinuro niya, na kayong mga pastor, dapat hindi na kayo nagpapasa ng krus kasi pinasan na ni Kristo. Sabi ko, parang contradiction dun sa itinuturo sa amin sa church. Na if you want to follow me, you have to deny yourself, carry your cross, and follow. Pero sa kanya, hindi ka dapat nahihirapan. Kaya siguro yung ibang mga mananampalataya, not only pastors, hindi lang mga pastor, kundi maraming mga mananampalataya, they are having hard times, ayoko nang sumunod. Kasi merong tinatawag na pasanin. Why should I have to really carry the cross? Bakit ko kailangan magpasa ng cross? Kaya para maintindihan natin yung konteksto, amin po ba? Yung konteksto ng pinapag-aralan po natin, deny yourself or deny Jesus? Amen. Kasi dalawa lamang po yan. Kapag hindi natin ginawa yung sinabi ng ating, remember, Mark chapter 8, verse 30 to 38 was the word from Jesus Christ. It was not spoken by other person. Hindi po ito sinabi ng tao. Ang nagsasalita po dyan, the one who commanded, the one who gave this command, the one who gave this word is the lips and the mouth of Jesus Christ. If you want to follow me, deny yourself, carry your cross, and follow me. Which means, sabi nga dito, di ba, pinag-uusapan natin, He's God. The Logos is God. And if He is God, and this is the Word of God, we need to obey. Kailangan natin sundin. Wala tayong magagawa. There is no choice. Amen po ba?
Kung ito'y sinabi lang ng tao, maybe magkakaroon tayo ng dalawang kaisipan. Bakit ko susundin yan? Tao lang ang nagsalita. But no. Amen po ba? Even though at that time, the Word became man, and He is man when He said His Word, but He still, sabi kanina, He's a perfect God. Sabihin nga po natin, Jesus is a perfect God. Pag sinabing perfect God, wala tayong choice kundi sundin siya. Why? He's God. He's the Almighty God. Yung paniniwala ng ibang reliyon, Jesus Christ is only man. Amen po ba? Which means, yung ka-level ni Kristo sa kanila, para sa kanila, ka-level ng ating Panginoon, tao. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Yan, tao yan. Amen? Ganyan. Kapag tinignan mo yung kapwa mo, yan yung palagay nila kay Kristo. He's just a man. Pag sinabing tao, wala siyang magagawa. Pag sinabing tao, he's just a sinner. But Jesus Christ is Logos. He's God. Amen? He's a perfect God. And if He is a perfect God, kailangan nating sundin. Pero sabi dyan, paano natin gagawin? Amen? Kung titignan natin, ang hirap naman kasi dyan. Amen? Siguro sasabihin natin, pastor lang po ang baka makagawa niyan kasi, but you know, when He told these words, He told it to His disciples, to His followers. Nung tinignan ko po yung konteksto, di po ba, sabi doon sa verse 33, paglingap niya sa palibot at pagtingin sa kanyang mga lagad, ay pinagwikaan si Pedro. Lahat tayo, di po ba, lahat tayo iniisip natin, ang sinabihang Satanas dito, si Pedro. Amen? Well, tama po ba? Yung sinasabi po sa verse 33, datapwat paglingap niya sa palibot, pagtingin sa kanyang mga lagad, ay pinagwikaan si Pedro at sinabi, Satanas, amen, lumagay ka sa aking likuran. Ang inisip natin dito, he's talking to Peter. Tama? Si Pedro. Pero alam niyo po ba, kapag tinignan at siniyasat ninyo by the Holy Spirit, mali tayo. Amen po ba? Hindi si Pedro ang sinasabihan niya at hindi lang si Pedro ang kinakausap niya. Hallelujah. Yes, the mind of Peter is really different with the mind of Christ. Pero tandaan po natin, hindi pwedeng itumbas ng ating Panginoong si Pedro bilang Satanas. He's talking to Satan. Hallelujah. He's talking to Satan. Satan, get thee behind me. Hallelujah. Which means, ipinapaunawa lamang po niya doon sa mga mananampalataya, doon sumusunod sa mga sumusunod sa ating Panginoong Jesus. There is someone who hinder us. May pumipigil sa atin. Lahat nga po ng gustong sumunod sa Panginoong Jesus, magsabi ng amen. Gusto nating sumunod sa Panginoong Jesus. Pero kapag narinig natin yung salitang pasanin ng krus, gusto niyo pa ba bang sumunod? Ayaw na natin, di ba? Lahat tayo. Amen. Ayoko nang, parang ang hirap. Meron akong pasanin, meron akong daladalahin. Amen po ba? Lahat pa naman tayo, ayaw natin ng may daladala. Aminin natin. Amen? O kaya, di ba, sabi nga nung isang kwento, di ba, I heard this one from the church din. Sa church ko rin mismo narinig ito. Ang sabi daw ng Panginoon kay Pedro, Pedro, dumagbot ka ng bato. Amen? Sabi daw sa mga alagad, dumagbot kayo ng bato. Ang sabi daw ng mga alagad, ito, yung iba daw mga alagad, nagdala daw ng malalaking bato. Amen. Si Pedro daw, sabi niya, kailangan maliit lang ang daling ko. Kasi kung malaking dadaling ko, hindi ko yung madadala ng malayo. Amen. Hallelujah. So, ang dinala lang ni Pedro, maliit. Amen. Maliit lang na bato, yung kayang-kaya lang niya. Dali. Ang sabi daw ng ating Panginoong Jesus sa kanila, lahat ng daladala niyong bato, iyan ang magiging baon niyong tinapay. So yung nagdala daw ng malaking bato, malaking tinapay. Si Pedro daw, na maliit. This is just a story. Amen po ba? Kasi nga, we're talking about our life as reality. Para tayo si Pedro, kapag sinabing magdala, hindi tayo nagdadala ng marami. Ang dala-dala natin, yung kaya lang natin. Kaya,
nung sinabi dito na, carry your cross. If you want to follow me, carry your cross. And follow me. Deny yourself. Si Pedro dito, iniisip niya, amen po ba? He can carry the cross. He can follow Jesus Christ. Kasi malakas ang loob po ni Apostle Pedro na sumunod talaga sa ating Panginoon. Even though at that time, amen po ba, sa palagay ng mga marami mananampalataya na bumabasa ng Biblia, Jesus Christ said to him that you are Satan. Get thee behind me. But willingly, Peter wants to follow the Lord. At naniniwala ako, tayong ding lahat na naririto sa loob ng iglesia, kaya tayo nagtsatsaga ngayon na nandito tayo sa loob ng church because we want to follow Jesus Christ. Amen? Gusto natin sumunod. Kahit na paulit-ulit. Amen. Sabi nga ni Pastor Jong sa atin kanina, di ba? Ulit-ulit, binabanggit ko sa inyo, kailangan ninyong idinayang sarili ninyo, maipakos tayo kasama ni Kristo sa krus, pasanin ang krus, at sumunod kay Kristo. Paulit-ulit. Why? Because the Word of God said so. It is not the word of pastor, but it is the word of God. Salita yun mismo ng Diyos, at dapat nating sundin. At katulad ni Pedro, gusto niya rin sundin. Nung sinabihan nga siyang Satanas, tumalikod ba siya? Amen. Tumalikod, tinalikuran niya na ba si Jesus? Yun ang gusto ko kay Pedro eh. Kasi kahit napapagalitan, hindi siya tumatalikod. Marami mananampalataya na pagalitan lang umaalis na sa church. Amen? Amen? Alam niyo po, nakakatuwa ngayon kasi lahat ng upuan natin may nakaupo. Opo. Kasi karamihan po, nangyayari lang ito pagka Christmas, at saka anniversary, at saka Thanksgiving. Pero palakpakan natin ng Panginoon, nandito tayong lahat. Pagmulat ng mata ko kanina, tinitignan po lahat ng upuan. Ay, may nakaupo lahat. Walang bakante doon, walang bakante doon. Amen. May nakatayo pa nga, oh. Ibig sabihin, sobra-sobra. Hallelujah. Sana every Sunday, every Lord's Day, ganyan tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka na nga-absent. Huwag nating hanapin si Pastor Jong next Sunday. Wala si Pastor Jong. The next Lord's Day, wala si Pastor Jong. Nasa Cambodia sila, nasa Laos sila. Amin to ba? Pero next Sunday, next Lord's Day, we have to be here. Hallelujah! Kailangan nandito tayo. Why? It is not for the sake of the pastor, but it is for the sake of the Lord. Si Pedro, nung sinabihan ng ganon ng ating Panginoon, yung mga alagad, sinabihan ng ganon, narinig nila. Alam ko po, lahat sila. Amen po ba? Not just Peter. Sa tingin po ba, yung isipan na sinabi dito na ang iniisip mo hindi para sa Diyos. Sabi niya kasi dito, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Si Pedro lang ba ang nag-iisip ng ukol sa tao? I think all of them. Hallelujah. Lahat tayo na nandito sa loob ng church, sometimes we only think about the mind of men, not the mind of God. Kaya meron pa ring inggitan, meron pa ring chismisan, meron pa ring nagagalit, amen, meron pa ring nagtatampo, kasi hindi natin iniisip yung iniisip ng Diyos para sa atin. Church, truth hurts. Masakit ang katotohanan. And no one here, walang sino man po sa atin na nandito will admit that they will deny Jesus. No one. Tinatanong ko yung sarili ko, am I denying Jesus? Is there a Christian who is really faithful? Marami mga Kristiyano, di po ba? Alam niyo po ba na kahit ang mga Kristiyano, minsan lang magsimba, minsan lang manambahan, hindi nila itinuturing ang sarili nila na nanlalamig at nanlulupaypay at tumatalikod sa Panginoon. Yung ang hindi nagsisimba, sinasabi nilang mananampalataya pa rin sila. They cannot admit that they will deny Jesus Christ. Amen po ba? But,
Maybe, not in words. Sa totoo lang po, maybe our words speaks that we cannot deny, but our actions prove and our lives testify that we deny Jesus Christ. Today, sa pinapag-aralan po natin, it is not to judge. It is not to let every one of us to feel so sorry and to feel so sad. O kaya ay magkaroon kayo, tubuan kayo ng anger kay Pastor Manny sapagkat pinatatamaan tayo o sinasabihan tayo na dinideny natin ang ating Panginoong Hesus. Kasi minsan, hindi natin alam yung ginagawa natin. The pastors, all the Word of God that we hear from the Word, lahat po, every Lord's Day, ang layunin po ng salita ng Diyos na naririnig natin is for us to grow in our faith. Lumago yung pananampalataya po natin. To make our faith like the faith of Jesus Christ. Amen? Gusto po natin, ang layunin po natin, yung pananampalataya natin ay matulad sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus. But, even though we hear the Word of God, even though we hear so many sermon, dumadalo tayo, umaattend tayo ng ating mga pananabahan lagi, nasa atin ang pagpapasya. Are we going to put this Word of God into our lives? Or we just hear the Word of God? Pakikinggan lang natin. Di ba sabi nga ni Santiago, maraming tagapakinig lang. Amen. Pagkatapos mapakinggan ng salita, kinakalimutan. Anong sabi ni Santiago? Para daw isang tao na humarap sa salamin, amen po ba? Right after facing the mirror, they cannot able to know whether their face is already dirty. Kilala lang nila, nakikita lang nila na marumi ang mukha nila pag nakaharap sila sa salamin. Pero pag wala na sila sa salamin, hindi na nila alam. Yan yung nangyayari sa mga mananampalataya, sa ating mga mananampalataya. When we are in the church, we say Amen. We agree in the Word of God. But when we came out from the church, pagkatapos na natin makinig ng salita ng Diyos, wala na. Wala na po. Hindi na po natin ipinamumuhay yung salita ng ating Panginoon. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon na, Satanas, lumagay ka sa aking luburan, He's not only talking to Peter. Kaya nga, pinansin niya na marami ng tao sa palibot para makita ng lahat, iyan tayo. Amen po ba? Instead that we are doing, kasi bakit? Alam niyo ang dahilan? Because we want to protect ourselves. Wala pong pinakamahalaga sa ating kundi ang ating sarili. Of course, hindi natin pwedeng sabihin selfish. Sa totoo lang, wala pong sino man sa atin dito na gusto ang sabihan sila na selfish. Gusto niyo ba sabihin kayo selfish? Baka sarili, ang sakit nun. Amen po ba? Pero sa totoo lang, kapag nag-iisa ka na lang, tignan mong sarili mo, selfish ka. Bakit? Ang gusto mo lang, ikaw ang masaya. Amen? Ang gusto mo, ikaw lang ang meron. Ang gusto mo, ikaw nakahihigit. Amen. Ang gusto mo, ikaw, hindi ka nahihirapan. Di baling mahirapan ng iba, huwag kang ikaw makasarili. Tignan natin yung sarili natin. We are just thinking the mind of men, not the mind of God. Di ba, ang ating Panginoong Hesus, kung ang kaisipan ng ating Panginoong sa kabila ng kanyang pagiging tao, sabi nga, the Logos became man. But when Jesus Christ, when the Word became man, He thinks, sa tingin nyo, nag-isip ba ang ating Panginoon para sa kanyang sarili? Wala siyang makain, di ba? Umalis sa mga alagad, bumili ng pagkain kasi wala silang makakain. Nung dumating sila at binibigyan ng pagkain ng ating Panginoong Hesus, anong sinagot ng ating Panginoong Hesus? My food is to do the will of my Father. Amen? Walang halaga sa kanya yung pagkain. Amen? Nung sinabi sa kanya ng Samaritana, how can you ask to me water? Bakit ka humingi sa akin ng tubig? Samaritana ako, Hudyo ka. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Kung alam mo lang kung sino humingi sa iyo ng tubig, baka ikaw pa ang humingi sa kanya.
Jesus Christ, do not mind about himself. Masasaktan siya. Kaya nga, pinipigil siya ni Apostol Pedro eh. Yung pong, kung titingnan po natin yung malasakit ni Apostol Pedro, ayaw niyang mamatay ang ating Panginoon. Ayaw niya mapako ang ating Panginoon Jesus kasi masakit, nakakahiya. Not just pain, but a shame. Sabi ko nga po sa inyo, pag napako ka sa krus nung panahon sa mga Hudyo, nakakahiya po yun. Yun na po yung nakakahiyang kamatayan. Kasi only criminals were being crucified. Hindi ka mapapako sa krus kung hindi ka kriminal. Kaya nakakahiya. Amen po ba? Ibinibilad nila, nilalantad nila sa lahat ng mga tao, ang taong yan ay kriminal, huwag niyong gagayahin. Ganun po ang ibig sabihin nun. So painful and so ashamed. Pwede bang hindi tanggapin ng Panginoong Yesus yun? Yes, He can. Amen. He is God. Sa totoo lang po, si Kristo ay Diyos. May kapangyarihan siyang iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Pero kailangan niyang sundin ang righteousness ng Diyos. The righteousness of God. One must die for sin. Di ba sabi? The wages of sin is death. Tayo, kaya ba nating bayaran ang kasalanan natin? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng mamatay para sa kasalanan natin. Kailangan may mamatay para sa kasalanan, para maligtas tayo sa kasalanan. Hallelujah! Kaya kahit na siya'y Diyos, pwede niya sabihin, ligtas ka na. Diyos siya eh. Tignan niyo po mabuti. Diyos ang ating Panginoong Yesus. Kaya nga, di ba, the dead one, nabubuhay ang mga patay. Ang lumpo nakakablakad. Ang bulag nakakakita. Ang pipi nakakapagsalita at nakakarinig. Why? Because He's powerful. Si Satanas, pwede niya pong ilagay yan sa impyerno ng automatic. Pwede ba? Pwede ba? Yes, He's powerful God. Pero hindi niya pwedeng gawin basta-basta yon. Why? Because He already put righteousness. And that righteousness is very important to God because that righteousness is the Word of God. Kaya kailangan siyang mamatay para tubusin tayo kay Satanas. Naintindihan po ba natin? Pero si Pedro, yung layunin niya, huwag kang mamatay. Masakit, nakakahiya. Pag may nagmalasakit sa inyo, amen, pag may nagmalasakit sa inyo, na imbis na ikaw ang mamamatay, siyang mamamatay, di ba? Napakasarap nun. Hallelujah? Amen? Hindi masama yung ginawa ni Apostol Pedro. Sa totoo lang, huwag po natin ituring na napakasama ni Apostol Pedro. Napakaganda ng kanyang layunin. He's concerned with Jesus Christ. But, that is not the mind of God. Di ba? Anong sabi ni Jesus Christ kay Poncio Pilato? I have come to die. Naparito ko para mamatay. Kaya walang sino man po ang makakapigil, kahit sino, kaya po naging salikain sa mga Pilipino yung salitang, kahit pigilan pa siya ni Poncio, kahit sinong Poncio Pilato, hindi ako mapipigilan. Naratanda, di ba, yung mga matatanda ginagamit yan. Kahit sino ka pang Poncio Pilato, hindi mo ako mapipigilan. Hallelujah. Yun po yun, doon nag-umpisa yun. Kaya dito, makita natin, Peter just want to protect. Hallelujah. He want to protect Jesus Christ. Pero, tingnan po natin, it is evident that we cannot pretend to fulfill except we deny ourselves. Sa totoo lang po, hindi tayo pwedeng magkunwari. Maliban talaga na i-deny natin ang ating sarili, we cannot fulfill this phrase, "Oh my soul, overcome." You cannot able to overcome unless we will deny ourselves. Hindi tayo pwede mag-pretend. Bagamat sinasabi natin yan every Sunday, "Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome." You cannot pretend. Hindi ka pwede magkunwari sa sarili mo. Kasi hanggat hindi mo na pagtatagumpayan ang sarili mo, paano mo mapagtatagumpayan sa deny? Kalimutan.
Pag sinabing limutin ng sarili, you are no longer thinking about your own concern. You are not only thinking about what you need and what you want in your life. Ang concern natin ngayon, it's what God wants from you. Ano ang gusto ng Diyos sa iyo? Kaya pala sabi doon, we need to deny ourselves. Pero aminin po natin, mas maraming beses, instead that we deny ourselves, we deny Jesus. Amen? O aray? Okay. Siguro po, sabi ko nga kanina, truth hurts and no one will admit, wala pong sino man sa atin ang aamin na dinideny natin ang ating Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, Joshua chapter 24 verse 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa nakoroon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na sa lupain ng mga tinatahanan, ngunit sa ganang akin, ng aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Joshua chose to serve God. Amen. Ito, Old Testament. Sa Lumang Tipan, nagkaroon din mga minamahal ko ang mga Israelita na kailangan nilang mamili. Bakit? Kasi ibinigay sa kanila ang kautusan, but the Israelites people really neglect the law. Disobey the word of God. Paulit-ulit na sumusuway sila doon sa sinasabi ng salita ng Diyos sa kanila. Kaya nga, sinabi na ni Josue sa kanila, then, bago tayo tumawid, amen? Bago talaga tayo lubusan, mamili na kayo ng paglilingkuran ninyo. Is it the Amorean God? O yung Diyos na nandun sa kabilang ilog? Pero ang sabi ni Josue, pero ako at ang aking pamilya, maglilingkod ako sa Diyos. Church, tayo mga mananampalataya, sometimes, the reason why we deny Jesus Christ is we deny His existence. Hindi tayo naniniwala na ang Diyos ay kasama natin. The reason why we do not give our faithful service to the Lord, hindi tayo nakapaglilingkod ng totoo, hindi natin nagagawa o nagagampanan yung dapat nating gamanan sa loob ng iglesia, kasi hindi ka naniniwala na nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. Kaya hindi ka nagiging faithful sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya. You deny the existence. And if you are denying the existence of God in your life, you are denying Jesus already. You deny Jesus in your life. Kasi si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, lahat ng mga alagad, matapos pong maiakyat sa langit ang ating Panginoon after His ascension, these disciples, they really serve the Lord faithfully and wholeheartedly, kahit mamatay. Bakit? Kasi alam nila na kahit saan sila pumunta, kasama nila ang Diyos. Amen? Hallelujah? Yun yung hinahangad ng Panginoon sa atin. Do you really believe that God, di ba sabi, sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan? Do you really believe that God is here? Naniniwala ka ba ng Diyos nasa ating kalagitnaan ngayon? If God is really here, you should really, amen po ba? Hindi kasi paulit-ulit na sinabi kanina, God is a spirit. Even though we cannot see our God because He's a spirit, but in our spirit also, I can feel and we should feel that God is here. Kaya lahat ng gagawin natin, every service that we will do, amen po ba, lahat ng paglilingkod na gagawin po natin, gagawin natin the best yan. Bakit? Dahil alam natin ang Diyos, nakikita tayo. We should not deny His existence. Pangalawa, many Christians deny the Word of God. We deny His words.
Amen. Kaya nga, kung titingnan po natin na marami mananampalataya, yes. Amen po ba? Nandito tayo sa loob ng church. Dumadalo tayo. Nakakapanambahan tayo. But, if we will not obey the word, if we will not keep His word in our lives, amen po ba, yung salita ng Diyos nasa tenga lang natin, pero wala doon sa pamumuhay po natin, we deny His word. And if we are denying His word, it is the same. We deny Jesus. Because the Word and Jesus Christ is only one. Amen? Hallelujah? Yun ang kinakailangan natin ngayon. At nagkakagulo yung mga churches. Now, denominations against denominations, churches against churches. Marami mananampalataya, amen po ba? And many pastors are really being used by Satan. Ginagamit ni Satanas. Amen. This morning, habang nag-aaral po ako ng salita ng Diyos, after I studied the Word of God, pagkatapos ko mag-review ng salita ng Diyos, nag-open ako ng Facebook ko. And I saw, kasi sa Facebook ko po, marami akong friends na mga pastors. And yung mga pastor po ay nagdi-disco, ang tawag doon, nagsasayawan. Nakita ko po doon sa kanilang post na nagsasayawan sila. Amen. Ang kinakanta naman nila pamasko, Pasko na naman, o kay tuloy ng araw. Amen. Yun ang sinasayaw nila. Pero, iba yung sayaw nila eh. Iba na yung sayaw na dating nila. Sabi ko, Lord, yan ang dahilan kung bakit bulag ang church. Kasi bulag din ang taga-akay. Kapag naging bulag kami, siguro, sa totoo lang, ang church lang natin ngayon ang hindi busy sa Christmas. Almost lahat ng church, makikita niyo po yung stage nila. May Christmas light, may Christmas tree. Oo po, may kung ano-ano sa harapan. Ang church lang po natin na walang decoration ng Christmas. Amen po ba? Kaya may nagtanong sa akin, Pastor, may Christmas po ba tayo? Ang sabi ko sa kanila, meron tayong Happy New Year. Amen po ba? Kasi hindi ako nakakasigurado. Amen po ba? Doon sa tinatawag nilang Christmas. I know that Jesus Christ being born. Pero naniniwala ako, bago isilang ang ating Panginoon bilang tao, nandun na siya. Buhay na si Kristo. Amen? Siya ay salita. Siya ay logos. Amen? Kung may nagbigay man ng regalo ngayon, siya ang nagbigay ng regalo sa atin. Ano yung binigay niyang regalo sa atin? Buhay na walang hanggan. Paano niya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan? Namatay siya sa krus para sa atin. Kaya kailangan nating mamatay kasama ni Kristo. Hallelujah. We should not really deny the word. Amen? Yan po yung nakakatakot. Kapag ang mananampalataya wala na sa loob ng church. Amen po ba? Kapag ang kasama na natin mga hindi mananampalataya, we deny the word of God. Amen po ba? Hindi nga natin sinasabi na ayoko si Jesus. Hindi ko kilala si Jesus katulad ng ginawa ni Pedro. Sinabi niya talaga, di ba? Hindi ko kilala ang taong yan. Sumpaman, hindi ko nakikilala. Maybe hindi natin gagawin yun ngayon. But once we do not keep His word and once we do not obey His word, it is the same. We deny the word. We deny Jesus. Third, we deny His works. Hindi tayo naniniwalang may ginagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Mga minamahal na kapatiran, wala man po tayong pera ngayon sa tinasabi ng sanlibutan na Kapaskuhan. Huwag kayong malungkot. Meron naman kayong buhay na walang hanggan na ibinigay ang Panginoon. Once you remember the Lord Jesus Christ, I have eternal life. I have that eternal peace and I have that eternal rest which the Lord Jesus Christ had promised to me. Ipinangako yun ng Diyos at ang ipinangako ng Panginoon, gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Kung busy-busy po tayo na, amen, hallelujah, kung ano yung ginagawa po natin. Baka gusto nyo, may hamon po kayo sa hapagkainan. Hallelujah.
Gumanon lang po kayo. May hamon na kayo. Ang tawag po doon. Ham po yan. Yan yung tinatawag na silent hum. Sabihin nga po natin sabay-sabay. May hamon na po kayo. Dali nyo na po yan pag uwi ninyo. Amen po ba? And sing hymnal song. Amen po ba? Habang kumakain kayo, sing hymnal song. May hamon na po kayo. Hallelujah. God is good. Hallelujah. And we should not deny His will. That is the fourth one. Yung kalooban ng Panginoon. Yung ninanais ng Panginoon. Paul experienced struggles in choosing to follow and live for Christ. Kung paano po na nahihirapan tayong sumunod kay Kristo, si Pablo rin. Nahirapan din po siya. Naranasan din po niya yung kahirapan na yan. Pero, anong inisip ni Apostol Pablo? 2 Timothy chapter 2, verse 12 to 13. Tignan niyo po, kahit nahirapan siya, kung tayo'y nangagtitiis, magagahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakailaan naman niya tayo. Kung tayo hindi mga tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Di po ba? Si Apostol Pablo, bagamat nahirapan, hindi po natin maikakaila kapag binasa natin ang mga aklat ni Apostol Pablo. Nahirapan siya. He was really struggle. He was really persecuted. He was really into jail. Amen po ba? Lahat ng kahirapan, naranasan ni Apostol Pablo. Pero, narinig ba natin si Apostol Pablo na nagreklamo? Hindi. He said, di ba, rejoice in the Lord always. I said it again, rejoice. Amen. Huwag kayong mag-alala, hindi ko pagagawa sa inyo yung pinagawa ng pastor sa amin. Na 2 minutes, tumawa kami. Amen. Pinatawa kami, tapos pumapalakpak na ganyan. 2 minutes. Hindi ko po pagagawa sa inyo. Why? Because I know, deep inside into our hearts, we can have that joy. Amen? Hindi ka man ngumingiti ngayon, pero meron kang kagalakan sa iyong puso. Hallelujah. Kasi sabi niya, Apostol Pablo, magtiis ka man ngayon. Amen po ba? Sa kabila ng pagtitiis mo, maghahari ka naman kasama ni Kristo. He was encouraged. Diba kung titignan natin, diba si Apostol Pablo, pwede niya nang iwanan yung gawain. Pwede niya nang, amen po ba, talikdan. Amen po ba? At bumalik siya dun sa dati niyang kalalagayan. Bumalik siya dun sa dati niyang trabaho. Pero hindi niya po ginawa. Bakit? Naniniwala siya dun sa kalooban ng Diyos. Naniniwala siya dun sa gagawin ng Panginoon. Naniniwala siya dun sa salita ng Diyos. At naniniwala siya kasama niya ang Diyos. That's why. Wala siya. Pinakawakan niya lang yung salita. At itong yung ibinigay niyang salita kay Timoteo. Kung ano man ang nararanasan mo yan, magtiis ka, pero meron kang mararanasang paghaharing kasama ng ating Panginoon. Sometimes we can only see our sufferings. Amen po ba? Alam ko po, marami po talagang nahihirapan ngayon. Sobra. Financially, physically, alam niyo po, sobra. Sabi sa akin ni Pastor Roy, sabi niya, Pastor, dito sa Cambodia, ang dami nagkakasakit. No? Kasi daw, ang panahon sa Cambodia ngayon, iba-iba rin. Minsan malamig, tapos biglang pagtanghali, sobrang init. Amen. Sabi ko kay Pastor Roy, mag-ingat ka kasi sipunin si Pastor Roy. Amen. Sipunin siya. Kaya sabi ko, mag-ingat-ingat kayong dalawa dyan. Physically, financially, amen po ba? Amen. Tomorrow, I will visit my father. Mabibisita ko na naman yung tatay ko bukas. Pinangako ko rin, kung si Pastor Jong nangako kay na Pastor Roy, nangako din ako sa tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, nung nabangga po siya noong October, sabi ko sa tatay ko, Tay, huwag kang mag-alala, dadalawin kita. October, November, December na po. Tsaka ko lang siya madadalaw. Pero tinatawagan ko po yung tatay ko, kaya ko po siya gustong dalawin kasi di ba, napagit ko po sa inyo na nabundol ang tatay ko. My father is already 84 years old. This coming March, 85 na po ang tatay ko. Amen. Mag-85 na po siya. At nung nabundol po siya ng L300, 3 metro po ang tumalsik ang tatay ko ng 3 metro.
Amen. Sino pong 84 years old ang mabubuhay pa kung mabubundol ka ng ganon, kalakas? Tapos, ang nakita lang pong sugat ng tatay ko ay sa braso at saka sa tuhod. Amen. Nung in-x-ray po siya, 3 beses po siyang in-x-ray, sabi ng doktor sa kanya, nung sa first x-ray, tatay, ulitin natin yung x-ray mo. Hindi sila naniniwala, tay, ulitin natin yung x-ray mo. Kala ng tatay ko, grabe siya. So, inulit po ng pangalawa. Nung inulit po ng pangalawa, nakita po okay. Nung inulit po ng pangatlo, yung x-ray ng tatay ko, nakita nila kahit talagang isang fracture, walang nakita sa buto ng tatay ko. Alam niyo po, sabi ng doktor sa kanya doon sa ospital na malaki sa Pampanga, ano po ang kinakain niyo, tatay? Bakit ganyan po katibay ang buto ninyo? Alam niyo po, sabi ko sa tatay ko, tatay, mahaba talaga ang buhay ng maliwat. Because my father is already 85. My grandmother, yung nanay po niya namatay 86. Yung tatay po niya namatay 74. Talagang matibay-tibay. Matibay ang po ang maliwat. Malalaki po ang tenga namin. Ang sabi ng iba, pag malaki ang tenga, mahaba buhay. Pag maliit ang tenga, madali mamatay. Hinawakan niyo kagad yung tenga niyo. Pag malaki daw ang tenga, mahaba ang buhay. Tingnan niyo po si Pastor Jong, malaki ang tenga, mahaba din ang buhay niya. Hallelujah. Kaya doon, amen po ba? To those who are following Christ, do not cease your sufferings. Huwag kayong mag-focus sa sufferings. There is really sufferings. Pero di ba sabi nga ni Apostol Pablo, hindi natin mayahambing ang kalalatiang sa atin sa kahirapang nararanasan po natin. Amen? Hallelujah? Kaya, yun ang kinakailangan mo natin. Like disciples, amen po ba? They have to choose whether if they suffer for the sake of Christ. Kahit na po sila yung nagsasuffer, amen po ba? Para lamang sa kapakanan ni Kristo, then, it should be done. Hallelujah. Kung nahirapan po tayo financially, hindi lang po kayong nahirapan. Amen po ba? Pero ang kahirapang nararanasan natin ay dahil kay Kristo, let us accept it. Bakit? Dahil may kalalatian sa atin. Matthew chapter 10, o Mateo, kabanatang 10, talatang 32 hanggang 33. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng Ama na nasa langit. Datapwat, sino mang sa akin maikaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Nakakalungkot. Kung halimbawa, alam natin na naglilingkod tayo ngayon, but if we deny His existence, if we deny His word, we deny His work, we deny His will, it is the same. We deny Christ, we deny Jesus in our lives. Pagdating ng araw, anong sabi ng Panginoon? Ang sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao, ikakaila rin tayo ng Panginoon sa harapan ng mga. The reason we are here is for our eternal life. Bawat sa po sa atin umaasa sa buhay na walang hanggan na mararanasan natin sa Panginoon. Of course, may mga kapatiran tayong umaasenso, may mga kapatiran tayong gumaganda ang buhay. That is really good. Nakakatuwa. Amen po ba? But all the blessings that we have received in this world, only in this world. Lahat yan nauubos. Amen po ba? Pero kasama ng kayamanan dapat na nararanasan natin, kaginawaan na nararanasan natin, iniipon din natin yung magiging buhay na walang hanggan ng bawat sa atin. We must not deny Him. Church, yan lang ang pakiusap ng salita ng Diyos atin ngayon. Deny yourself, but do not deny Jesus Christ in your lives. Ngayon, ang tanong siguro sa atin, paano? Anong gagawin natin? 1, prioritize Christ in your life. Unahin natin siya. Siya mismo yung ating maging prioridad sa buhay ng bawat sa atin. Whatever things happen, amin po ba? Kahit na may mga bagay na dumarating, may mga bagay na nagbubuyo sa atin na gawin ang isang bagay nito, unahin muna natin. Ito po ba'y kalooban ni Kristo? Ito po ba'y nais ni Kristo sa aking buhay? If not, then prioritize Christ.
Amen? Hindi sa lahat ng panahon, totoo po, hindi sa lahat ng panahon, malakas tayo, masigla tayo. Minsan meron din tayong nararanasan panlulupaypay. But if we prioritize Christ in our lives, sa kabila ng kahinaan natin, hindi tayo mawawalay sa kanyang daan. Hindi tayo mahiwalay sa kanyang dakilang kalooban. Pangalawa, do not be ignorant that you can deny Him. Wag mong isipin sa sarili mo, yung ibig sabihin po kasi nung pangalawa, yung po bang masyado tayong mayabang? Ako hindi ko magagawa na i-deny si Jesus Christ sa aking sarili. You should really accept the fact that we are weak. Mahina lang tayo. At sa kahinaan natin yung anytime, it can happen. Alam niyo po ba na si Apostol Pedro, sobra yung pagkilala niya sa ating Panginoon. He loved Jesus Christ so much. Kaya tingnan niyo po nung tinanong siya ng ating Panginoon, do you really love me? Do you really love me? Hindi nagbago yung sinabi niya, yes Lord, I really love you. You know that I love you. Kasi alam ko, mahal niya rin talaga ang ating Panginoon Jesus. Dangan nga lang, dumating sa pagkakataon. Di ba nung sinabi sa kanya ng Panginoon, bago magtumilaok ng 3 beses ang manok, ikakailangan mo ng mga 3 beses. Tinanggap ba yun ni Pedro? Hindi. Hindi siya naniniwala. Sa totoo lang, ganyan tayo eh. Ngayon, sinasabi natin, pinag-aaralan natin, ako, i-deny ko si Jesus, hindi ko gagawin. Yes, you can deny Jesus Christ. Ang ibig sabihin lang nito, bantayan natin yung sarili natin. Because anytime, it can happen. Amen po ba? At kapag dumating yung pagkakataon, ito na yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Sinusubukan na ako. Ito yung sinasabi ng Panginoon that I can deny Him. But I will not allow it. Believers choose to please themselves. Alam niyo po, yan ang pinakamalaking problema sa atin. Kung bakit nade-deny natin si Jesus, kasi mas piniplease natin ang sarili natin kaysa kay Kristo. We choose to please ourselves. Rather than Christ, amen po ba? We need to choose Christ. Amen po ba? Kaya yun, Peter were warned by Jesus Christ, but he did not accept it. Winardingan siya ng ating Panginoon. Tingnan po natin kung paano siya winardingan ng ating Panginoon. Matthew 26, verse 33 to 35. Datapwat sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, kung ang lahat ay magdaramdam sa iyo, ako kailanman hindi magdaramdam. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, nasa galing ito, bago tumilaok ang manok, ay maikakaila mo akong maikatlo. Sinabi sa kanya ni Pedro, kahit ako may mamatay, nakasama ko, ay hindi kita ikakaila. Gayon din ang sinabi ng lahat ng mga alagad. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang si Pedro, kahit mga alagad nangako sa Panginoon, I will not deny you. Pero nung hinuli ang Panginoon sa Gethsemane, anong ginawa ng mga alagad? They ran! Iniwan nilang mag-isa ang Panginoon. He's alone. Of course, hindi na po yun mauulit. Because Jesus Christ only died once. But He gave us the Word. Ibinigay na sa atin yung kanyang mga salita. And what happened to Peter is really what is really happening to us. That is really our lives. Tignan po natin Marcos, paano pong itinatwa ni Pedro ang ating Panginoon Jesus. Marcos 14:66 to 71. Samantalang nasa ibaba si Pedro, sa looban ay lumapit ang isa sa anilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro, ay nagpapainit at tinitigan niya siya at sinabi, ikaw man ay kasama ng Nazareno na si Jesus. Datapot siya'y kumaila at sinasabi, hindi ko nalalaman, ni naunawa ang sinasabi mo. At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng isang kanilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroon. Ito ay isa sa kanila. Datapot muling ikinaila niya at hindi nalaon na ang nangaroon ay nagsabi muli kay Pedro, sa katotohanan ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapot siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi.
Church, how Peter denied Jesus Christ? Una, kahihiyan. Di po ba? Nakakahiya. Kasi alam niyo po, sa Israel po kasi, sa Pilipinas po kasi ibang batas. Dito sa Pilipinas, ang batas, kahit walang sala, dinadampot, kinukulong. Amen? Kahit walang ebidensya. Kapag may nagreklamo sa'yo, dampot ka, kukulong ka. Sa Israel po, kapag ikaw ay dinampot, meron silang ebidensya. Ibig sabihin, hindi ka nila ikukulong kung hindi ka talaga nagkasala. Amen? So, at that time, nung kinuha po ang ating Panginoong Hesus, ibig sabihin nun, buo na talaga na merong kasalanan. Para sa kanila, buo na makasalanan at kriminal ang ating Panginoong Hesus. Kaya at that time, si Pedro, ang inisip niya, kung sasabihin kong kilala ko ito, baka isipin nila, kasabwat niya ako. Amen? Hindi niya kaya yung kahiyan na tinanggap ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, takot. Maraming mga mananampalataya kung bakit nade-deny nila na sila'y mananampalataya sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga gawa. Why? Takot. Takot sa kaibigan, takot sa kasama sa trabaho, takot sa mga nakakakita sa kanya. Amen to ba? Takot. Simple. Kasi baka layuan ako nitong mga ito, once na ganon, amen to ba? Takot. Pangamba. Hallelujah. And thirdly, fear doon sa kamatayan. Fear of the death. Diba, sabi ng Panginoong Hesus doon sa binasa natin talata na ngayon, sabi niya, ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan niya man ang lahat ng bagay kung mawawala sa kanya ang kanyang buhay. At anong ibibigay mo bilang kapalit ng iyong buhay? Meron ka bang maibibigay bilang kapalit ng iyong buhay? Wala. Kahit ang mayaman, hindi niya mapapalitan ang kanyang buhay. Kahit ikaw ay milyonaryo. Amen po ba? Which means tayong lahat, we are after for that life. Hallelujah. We are not only after for that physical life, but we are also after for that eternal life. Sino makapagbibigay sa atin yan? Only Jesus Christ. Kaya, kung yung mga bagay na yon sinabi ni Apostol Pedro, pwede rin na mangyari sa atin. Hindi po yun ginawa ni Pedro na intentionally. Sa totoo lang, naniniwala ko si Apostol Pedro, hindi niya gustong gawin yung ginagawa niya. Amen? Hindi niya gusto yun. Why? Because he's faithful to Christ. He's faithful to Jesus. But he wants to protect himself. Gusto niyang protektahan yung kanyang sarili. Inisip niya yung kanyang benefit. Pero alam niyo po ba, sa kalayuan, tinitigan siya ng ating Panginoon. Amen? Nagtitigan po sila. Alam niyo po ba kung anong sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mata kay Pedro? Ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Pedro sa malayuan na ito, sinabi ko na nga sa iyo. Amen? Hindi siya nalulungbat. Ang pinaalala lang ng Panginoon, di ba? Kasi kaya naramdaman ni Apostle Pedro at that time, di ba? He cried out, he went outside and cried so. Amen po ba? Sabi doon, deeply. Kasi tinitigan siya ng ating Panginoon. Ayaw niyang maniwala na pwede niyang i-deny ang ating Panginoon Jesus. That's why I told you today, sinasabi sa atin ng Panginoon, pwede nating i-deny ang ating Panginoon Jesus. That's why we need to overcome. Unless we will deny ourselves, time will come, matutulad tayo kay Pedro. We will deny Jesus. We will deny His existence. We will deny His works. We will deny His word. We will deny His will. Amen? Pwede bang mangyari? Pwede. Kasi tayo, bilang tao, napakahina po natin. Amen? Napakahina po natin. Kaya sabi dito, tignan niyo po, ito ang nangyayari. Titus chapter 1 verse 16. Tito 1:16. Sila'y nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibasa'y mga malulupit at mga maswayin at mga itinakwil sa bawat gawa mabuti. This is really, di ba? Ito yung nangyayari sa mga tao.
Pinapakita nila na meron silang pagkilala sa Diyos, but in their actions, in their lives, it was denied. Our actions denied Christ. Huwag nating hayaan na ma-deny o ma-deny natin ang ating Panginoon. Huwag nating hayaan na sa buhay ng basa sa ating dumating sa pagkakataon na ikinakaila natin ang ating Panginoon. Judas chapter 1 verse 4, sapagkat may ilang taong magsipasok ng lihim, yung mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga dibanal na pinalitan ng kalugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatagulak ang ating isang at Panginoon si Kristo. Diba? Even teachers, sabi niya dito, even teachers, time will come. Diba? Kaya nga, kahit kami mga pastor, sabi ko, Lord, Amen. Sorry. Nung ginagawa ko po to, Lord, I think I need to really to guard also myself. Kailangan kong bantayan ng sarili ko. Hindi ko pwedeng sabihin, pastor na ako, na hindi na kita madedenay. Hindi na kita may tatatawa sa aking sarili. But unless I will overcome myself, I will deny myself, time will come, I will deny Christ in my life. Kaya diba, binarningan mismo ng Diyos ang lahat ng mga salita, Acts chapter 3, verse 12 to 6 to 15. At nang makita ito ni Pedro, ay sumagot sa mga tao, kayong mga lalaking taga-Israel, bakit kayo nagsisipaghilalas sa taong ito? O bakit kami ang inyong tinititigan na inyong inaakala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan, ay aming napalakad siya? Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay nilulahati ang kanyang lingkod na si Jesus na inyong ibinigay at inyong tinanggihan sa harap ni Pilato nang pasyahan nila nito na siya'y pawalan. Datapat inyong pinakatanggihan ng banal at ang mga matuwid na tao at inyong hinihingi na ipagkaloob sa inyo ang isang mamamatay tao at inyong pinatay ang lumikha ng buhay na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay, mga saksi kami na mga bagay nito. You see, after Peter denied Jesus Christ, when he came back and overcome, masabi natin na si Pedro na overcome back. Amen. He already overcome. Naranasan ni Apostol Pedro na maging matagumpay. Naranasan ni Apostol Pedro na maging matagumpay. And right after, alam niya na yung salitang itinatwa, alam niya na yung salitang tinanggihan, alam niya na yung salitang, di ba? Yung ginawa niya, sinasabi niya na doon sa mga tao, kayo mismo yung tumanggi na palawalan si Jesus, na siyang binanal ng ating Panginoon, lingkod ng Diyos. And these Israelites people, these Jewish people, alam niyo po ba kung sino ito? These Jewish people knows about the Word of God. Yun ang nakakalungkot. Yung mga Jewish people, alam nila ang kautusan. Alam nila na may dadating na Mesaya. Sino po bang nakakaalam dito sa atin? Sino po bang nakakaalam sa mundong ito ang tungkol kay Kristo? Only church, tama? Ang salibutan? Opo, sa salita, sa isip, alam nila na may Kristo, alam nila na may Jesus, pero hindi nila pinapanaligan. But sino? Sino po yung talagang may kaalaman tungkol kay Kristo? Only the church. Pero time will come, we will like the Jewish people. Darating ang araw. Kahit sinabi ng ating Panginoon, maraming tatalikod sa katotohanan. At ang pipiliin nila ay yung kagustuhan ng kanilang mga dahiga. Ayaw nila ng katotohanan. Kasi masakit ang katotohanan. That even these people of Israel, amen po ba, alam nila kung anong ginawa ng ating Panginoon Jesus. Walang ginawa ang ating Panginoon Jesus at that time. Nagpagaling, amen po ba, the only thing that He did is, He healed people on the day of the Sabbath, kasi masama sa kanila yun. Pero ipinaliwanag niya nga po di ba? The Lord is the Lord of the Sabbath. Hallelujah. Pero hindi nila pinapaniwalaan. Ayaw nilang paniwalaan ang ating Panginoong Jesus. Even though they have the law already.
Pero sino bang binabanggit ng law? Sino ba ang pinapahayag ng kautusan? Jesus Christ, di po ba? Sino po ba yung lamb na ino-offer nila para sa kasalanan? Di ba si Jesus Christ? Bakit sila nag-o-offer ng dugo para sa kasalanan? Para tumubos. Sino po ba yung talagang tumubos ng kasalanan ng mga tao? Jesus Christ. That law is about Jesus. Amen? That law is about Jesus. Di ba, hindi sila pinapakain ng mga marurumi, ng mga pagkain. Bakit? Because that is sin. Ang gusto ng Panginoon nilang kainin ay yung mga bagay na matuwid, mga bagay na karapat-dapat. Kaya dito, umiinog sa atin, mga minamahal ko, ipinapaunawa sa atin, deny yourself or you will deny Christ. Let us really overcome, church. Huwag naman dumating sa pagkakataon na darating ang araw na yon na dinideny natin ang ating Panginoon. Revelation chapter 3 verse 8, ang sabi ng Panginoon sa iglesia, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na di mailalapat ng sinuman, na ikaw ay kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita, hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Church, nawa, ganyan tayo. Na kahit na anong mangyari, you will not deny Jesus in your life. He's talking about the church. Sabi nga sa 1 John chapter 2, verse 22 to 23, who will deny Christ will be called Antichrist. We should not be an Antichrist, church. Huwag tayo maging Antikristo. Hindi ko sinasabi ngayon, amen po ba? Kaya pala sabi ni Apostol Pablo, saan daw manggagaling yung unang paglitaw ng Antikristo? Kanino daw lalabas? Church. Amen po ba? Yung mga lalaban kay Kristo, hindi manggagaling sa labas. Saan daw magagaling? Sa loob ng iglesia. Bilang conclusion, church, bilang pagtatapos sa atin, remember, action speaks louder than your words. Hindi ka nagsasalita, pero kilos mo kailangan mong bantayan. Really, sometimes our actions deny Christ. Hallelujah. One may not deny Christ with their lips, with their mouth, but in their actions, they deny Him. Ang tanong ngayon, have you denied the Lord in your life? Amen po ba? So, instead of denying Christ, deny yourself. You should really overcome yourself. Overcome. Yan yung nagiging daan para yung paglilingkod, pananampalataya, lahat ng ginagawa mo sa Panginoon ay hindi mo magawa because of your own self. That's why you need to deny yourself. Pag sinabing deny yourself, kalimutan mo yung sarili mo. Sarili mong kapasyahan, sarili mong gusto, sarili mong ninanasa, palitan mo ng ninanasa ni Kristo. At ikaw ay magiging matagumpay. Amen? Because, di ba, we are weak. At yan ang tinitira ng Satanas, yung ating kahinaan. Then, lastly, overcome yourself or else you will deny Jesus. Overcome. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Sa oras ito, sama-sama po tayong manalangin. Idalangin natin, Lord, tulungan mo kami na maging matagumpay. Tulungan mo kami na hindi ka namin maitatwa, hindi ka namin maikala sa aming mga buhay. Kilos, salita, ang iyong kalooban, ang iyong salita, ang lahat ng mga bagay na hinangad mo para sa amin. Let us shout, oh my soul, overcome 3 times and let's pray it together. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama naming Diyos, kami po ay sama-sama ang lumalapit at nagtitiwala sa iyo, Panginoon God, sa oras na ito. Panginoon, inaamin namin ang aming makahinaan. Nakita namin, O Diyos, na maaari na dumating ang pagkakataon na kami, Panginoon Diyos, ay may kaila sa mga magawa, magkaila sa iyong mga salita, may kaila, Panginoon God, ang iyong dakilang kalooban. Pero bigyan mo kami ng lakas ng loob to overcome our own self, to overcome ourselves, Panginoon, to deny ourselves, and carry our cross and follow you, Panginoon God. Panginoon, nag-uumpisa ang lahat to deny ourselves, O God. We cannot carry that cross, O God, unless we will deny ourselves, O God. Help us to deny ourselves, O God. At kailangan na maging matagumpay po kami sa lahat ng aming
dinanasa mo, Panginoon, para sa buhay ng mga sa amin. Ingatan mo kami mabuti at huwag mo kaming pababayaan, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak. Kaya mo nga na manatili ang kalooban at nais ko, Panginoon, sa buhay ng mga sa amin. Protect us, O Lord God, from the works of the devil, O God. At kaya mo na lagi namin nasa ilalim ng paa namin ang mga gawa ng diablo at maging matagumpay po kami sa lahat ng nasa at naisin mo, Panginoon, para sa buhay ng mga sa amin. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang katapatan mo, inaangkin namin ang pagkilos sa pagala mo, inaangkin namin ang pamumuno mo sa buhay ng mga sa amin. Na maniniwala kami, Panginoon God, na dumating man ang araw na yun na masusubukan kami, Panginoon Diyos, sa aming mga pananampalataya. We will be strong, O God, and that strength that comes from your word, Panginoon Diyos, ay sa amin at patuloy kami magiging matagumpay. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ng Diyos sa buhay. Now, katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, our special offering, our pledges for today will proceed para doon po sa plane ticket po ni Pastor Norman, papauwi po dito sa Manila to attend the seminar. So please, lahat po tayo magtulong-tulong para po ma-provide yung pangailangan. Hallelujah. Ang siyang bumuka sa aking puso at kaluluwa, at siyang nagduro sa aking buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang ulo dahil di maaaring kailanman sa puso't diwa. Tayo'y isa naman, dahil na tayo'y magkahalal. Praise the Lord. Meron po bang magpapadedicate sa mga ito? Is there anyone? Kung wala po, we will end up our... Meron po? Pwede po bang tawagin yung magpapadedicate? Praise the Lord. Ano po pangalan ito? Gia. Ama namin Diyos, tunay nga po na napakabuti mo sa amin.
Sapagkat sa araw na ito, Panginoon, kasama po ng aming mga handog, ay tinatalaga namin ang batang ito na si Gian. Dalangin po namin, Ama, na hayaan mo na gabayan, na tulungan mo ang batang ito, kasama ng kanyang magulang, na kilalanin ang katotohanan, kilalanin ang iyong mga salita, na dumating ang araw na magkaroon siya ng sapat na kaisipan, na panaligan kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman sa oras ito, ikaw, Gian, ay aming tinatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tapos siya. Ano pangalan niya? Danica. Aming Diyos, isa rin po si Danica na batang ito, Panginoong God, na itinatalaga namin sa iyong harapan. Salamat po, Ama, kasama ng kanyang ina. Kaya mo, Ama, na lubos at tunay na makapaglingkod din ng batang ito. Ganapin ang iyong dakilang kalooban at malalig siya sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. At pagdating ng araw, Panginoong God, na may sapat na siyang isip, tanggapin niya rin niya po, Panginoong Diyos, ang kaligtasan na dulot ng iyong biyaya at ikaw ang gumabay at tumulong sa kanya at mabuksan ang kanyang puso't isipan sa iyong katotohanan. Ikaw, Danica, ay aking tinatalaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ay, kung lahat ay tumayo sa oras na ito. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Next week po, December 29 will be our year-end celebration po sa church. So, meron po tayong bring your own baon po next Lord's Day. At magsasalo-salo po tayo dito para sa ating year-end celebration po sa church. Amen po ba? And we will prepare some games also next week para po naman sa mga bata. At salo-salo tayo sa pagdasaya natin para sa pagtatapos ng taon. God bless you all. Blessed be the name of the Lord. Ay, maganda sa mga. Asan yung makaros na malaki?